Talagang parang baliktad na ho talaga ang mundo ho ngayon dahil sa yung nagpipilit ho na magsagawa ng malalimang investigasyon dito po sa issue po ng flood control project at iba pang mga proyekto sa gobyerno, siya na ngayon ang gustong paimbestigahan. Grabe ho mga kababayan, di ba? At ito hindi lang unang pagkakataon dahil sa maraming pagkakataon, yung mga nagsisiwalat po ng mga sinasabing anomalya, sila po ang nababalikan ng ng kaso. Ito, isang ehemplo ho rito mga kababayan, ay itong si Senator Rodante Marcoleta na kung saan ay talagang simula't-simula po at nang siya po ay maupo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee hanggang siya po ay mapalitan, ay talagang nagpipilit po na magkaroon po ng mas malawak na investigasyon dito po sa flood control project sa ilalim po ng Marcos Jr. Administration. At sukdulan nga ho na talagang batikusin niya po ito hong si Senator Ping Lacson na kasalukuyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At sa katunayan ay ito ngayong linggong ito magkakasunod ho yung privilege speech ni Senator Lacson at again din sumagot at bumanat din ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Pero yung pinakahuli mga kababayan ay kasi parang talagang nagkakapersonalan na ho yung away, no? Pero dito ho mga kababayan, kung tayo po ay magmamasid ng matindi at siguro ho talagang pagtutuunan natin ng pansin, maganda naman ho yung yung layunin po ni Senator Marcoleta na mapanagot po yung lahat po ng mga sinasabing sangkot dito po sa flood control, yung mga pagnanakaw sa pondo ng bayan. Yan po ang pinaka-importante. Pero sa ngayon kasi may pangako kasi si Senator Lacson na kung saan daw ang ebidensya, dun daw siya pupunta. Pero ang dami ho ng mga ebidensya na lumalapit, lumalayo ho siya. Di po ba? Kung niyo po matatandaan yung kay Orly Gutese, nung lumabas, sinabi, yung mga ganitong delivery kay Romualdez, sa iba pang mga politiko, Saldico, ito taon natin ni Saldico. Biglang binutasan Hindi po ba yung sa notaryo na kung saan hindi raw pirma kung ano man, kung tutuusin, kung talagang ikaw ay talagang tunay at taus-puso ang iyong pag-iimbestiga, actually hindi na kailangan yung mga yung affidavit na yan, mga kababayan. Bakit to? Kasi haharap naman po ang isang testigo, ang isang tao sa hearing o isang pagdinig. At pag doon ho, baka tuloy ho itong nangyari sa Senate Blue Ribbon Committee, manunumpake. Ganon na rin kaya nga tawag yan, sworn affidavit, sinumpa ang salaysay. Pero kung pupunta ka sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kahit wala hong affidavit, kasi manunumpa ka ron na magsasabi ka ng katotohanan, di po ba? Yun ho, pero binutasan, so nakalusot. At napakarami ho ng mga binabanggit si Senator Marcoleta sa ginawang pagdinig sa nakaraan na dapat yung ipatawag yung mga ganitong opisyal, ang Malacanang, ng iba't ibang departamento at maging ang mga kongresista, pati itong si dating House Speaker Martin Romualdez, na kung saan dapat wag na nating ipairal yung tinatawag na interparliamentary courtesy. Dahil sa pinag-uusapan dito yung pondo ng bayan So ang ganda ho ng ng talagang masidhiho yung yung pagnanais po ni Marcoleta na talagang lahat po mapanagot at yung mga sangkot talagang maparusahan, di po ba? So yun po ang ngayon. Pero bigla na baliktad po ang mundo. Kasi ito pong si Senator Ping Lacson, gusto niya na raw paimbestigahan. Ito pong si Senator Marcoleta dahil sa sinasabing di umano'y maanumalyang flood control projects at matapos na ihayag tungkol sa umano'y 500 million pesos na allocables na nirequest niya ni Senator Marcoleta. At ayon po kay Lacson, kabilang sa mga ebidensyang balak isumite ng Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang umano'y sulat kamay ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. So meron daw pong sulat at tungkol po sa 500 million projects. Ito ho mga kababayan. Pero alam nyo ho,
Sige, okay lang ho yan sa akin, ha? At bilang isang taxpayer, di-imbestigahan kung dapat imbestigahan. Pero, lahat po, halos lahat po ng mga senador, maging kongresista, pero focus po tayo sa mga senador, lahat po ay meron po silang allocables eh. Ultimo ang ho itong si Senator Risa Ontiveros. Ako meron akong kopya. Meron ako ng kopya. Halos lahat po ng mga senador, yung kay Senator Ontiveros nga, 3 billion eh. Di ba? Pero hindi mo agad masasabi na kung may allocables, may anomalya na. Tingnan mo muna kung yung pinondohan na budget na yun ng proyekto ay ghost project o substandard. Dito ho mga kababayan. So, katulad nung kay Senator Ontiveros, di ba? Ipacheck niya rin, halos lahat ng senador. Meron mga allocables, di ba? Billion pa nga ho. Ito, 500 million lang ho. Pero, yung pagsasalita po ni Lacson, parang meron nung siyang gustong may mensahe ho rito eh. At parang pinalilitaw niya na marumi po si Senator Marcoleta. Dito ho mga kababayan, sana kung pinaimbestigan niya, ibinunyag niya na, dapat tinodo niya na muna na tiningnan niya sa 500 million allocables, meron bang ghost project? Para tapos ka agad. O corner ka agad si Senator Marcoleta, hindi ko Mga pahapi-hapi pa na dapat imbestigahan, imbestigahan din lahat ng mga senador. Di po ba? Tapos ay, billion-billion pa ho, mga kaubayan Tapos dito ho sa mga pahayag ni Senator Marcoleta na talagang yung 18 ex-soldiers. Meron po silang ebidensya, ayaw po ipatawag. So ito, pakinggan lang ho natin mga kababayan, yung pahayag ni Senator Marcoleta na kung saan sumagot ho siya rito sa mga pahayag ni Senator Lacson na kung saan paiimbestigahan niya raw sa ombudsman itong si Senator Marcoleta dahil sa 500 million allocables. Ito, panoorin po natin mga kababayan. Ito po si Senator Dante Marcoleta sa kanyang pahayag, privilege speech, diyan po sa Senado. Yung partial report, isa po sa hindi ko matanggap-tanggap do sa partial report ay yung isa sa kanyang mga rekomendasyon tungkol sa sino ang mga taong dapat na ipaghabla. Tingnan po ninyo, Ginoong Pangulo, do sa kategoryang public officials categorized under recommendations for preliminary investigation, ang dami pong legislators doon. Pinangungunahan na po ni Saldico at marami pa pong iba. Sa mga intermediaries po, Mr. President, binanggit niya si Undersecretary Traigib Olaybar. Binanggit niya yung Maynard Ngu. Hindi ko po alam kung sino yung Carlin Villayap, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, Lawrence Cruz, John Paul Estrada, Mark Tiksay, alias Peng. Pero wala po yung Yusek Adrian Bersamin na siya mismong naghayag sa plenaryo nung nagkakaroon po ng plenary debates na po sa ating budget. Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarin Street na kung saan 1 billion ang nai-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz. Napakabigat na akusasyon. Ginoong Pangulo, wala man lang po rito sa dapat na banggitin na intermediaries. Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng diferensya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation. Bakit po yung tinuturo mismo na mastermind, yung pa po yung nasa wala po sa preliminary investigation, nasa fact-finding lang. Tingnan po ninyo yung mga lumabas sa mga dyaryo, sa mga periodiko, Ginoong Pangulo.
Billionaire News Channel dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez umanong tinuturing mastermind sa controversial na flood control scandal. Politico.com dated May 5, 2026. With 56 billion in supposed kickbacks, Ombudsman tags Martin Romualdez as mastermind of flood control scam. Abante dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez Co. mastermind ng 56 billion flood control kickbacks. Abogado.com.ph dated May 5, 2026. Ombudsman panel tags Romualdez and Co. as masterminds. Dito pa lang po sablay na yung report Nandun lang siya sa fact-finding, samantalang ang ombudsman, tinag na po siya, isa sa mastermind. Saan po papunta ang report? Ginoong Pangulo. Yan po ang pahayag ni Senator Marcoleta at talagang binira niya at binadigos niya ito pong si Senator Lacson kasi para lumilitaw na meron pong pagtatakip ho rito Kayo sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, lalo na yung mga taxpayers. Alam nyo, tayong gulping-gulpi mga kababayan. Dahil sa yung investigasyon talagang naiba na po ang direksyon. Ngayon, natigil dahil sa parang ang gusto muna, meron pang mga partial, bakit hindi nilang tapusin yung investigasyon? Ano bang natin? Ano bang mapapala natin dito sa partial report na ito? Kasi ang dami pa mga kulang di po ba, yung si Zaldico, handang magbigay ng testimonya via Zoom. Handang tumistigo. Yung 18 dating sundalo na tauhan ni dating Congressman Zaldico. Meron silang mga ebidensya. Ngayon, ito may lumalabas, di ba? Nilalabas ni Attorney Levy Baligod, yung mga hawak na ebidensya na kung saan ay may mga, hindi lang litrato, video pa na kung saan nag-dideliver ng pera. Mali-maletang pera, di ba? Nasasakyan, dadalhin sa sakyan, tapos ililipat sa helicopter. Mga kababayan, talagang, yun maliwanag, pero iniwasan po yan ni Lacson Hindi natin malaman kung bakit. Kasi sabagay, meron po kasing aligasyon dito aligasyon ito kay Senate President Tito Soto na di umano ay nadeliveran daw ng maletang pera sa kanyang opisina dyan po sa Pasay City. Yan po ay aligasyon. Sana kung magkaroon po ng investigasyon, para malinaw ito. At malinis yung pangalan ni SP Soto kung talaga siya hindi po tumanggap ng maleta. Pero dahil sa hindi iniimbestigahan, hindi mo masisisi ang tao na ang maging persepsyon baka pinaprotektahan itong si Soto at iba pang mga personalidad na posibleng na-delibera na maleta. Ganun po ang pwede maging persepsyon, di po ba? So dito mga kababayan ay talagang iba na, baliktad na ang mundo ngayon. At paano sa mga susunod na pag may anomalya, kung ikaw ay gusto mong magsiwalat para maparusahan yung mga nagnakaw, nagdambong sa pera ng taong bayan, ang gagawin mananahimik ka na lang. Bakit ikaw mababalikan. Kasi ngayon, matindi hong sabuatan ngayon mga kababayan Hindi po ba? So, ang gusto na lang imbestigahan yung mga kalaban. Ang gusto ata mangyari mga kababayan hindi. Lahat tayo, pare-pareho tayo magnakaw. At magtakipan. Bayaan nating magutom at lalong maghirap ang taong bayan. Saan patutungo ang Pilipinas? Di po ba? So, yun mga kababayan. At siguro kung paiimbestigahan, dapat lahat po ng mga senador at kongresista paiimbestigahan na. Para kwentas klaras. Ako hindi ko sinasabing wag imbestigahan itong si Senator Marcoleta. Kung meron basihan, di lahat imbestigahan. At kung merong mapatunayan na anomalya, maparusahan, di po ba? Yun po importante. At kasi tayo ako bilang isang mamahayagaw mga kababayan at komentarista, talagang hindi naman tayo mayaman at araw-araw naghahanap buhay po tayo. Siyempre, tapos nagbabayad po ng buwis, laki ng kaltas ng buwis, sakit po sa bulsa. Namin bayarin, mga kuryente, tubig, lahat po ng mga expenses, lahat po ng mga talagang gastos. Tapos maririnig mo mga kababayan, di ba, na ayan, may mga nagnakaw. Tapos yung mga iba naman talagang meron na pong nagsasalita na handang tumistigo sa nakawan na yan, ayaw pong mag-imbestiga.
ang ginagawa, yung gustong tumistigo, yun po ang parang nagigipit. At binabaliwala, mga kababayan. So, ito'y maliwanag ho. Ito na talagang malawakang conspiracy po ito. Pag ganyan ho. Ano mong gagawin ho natin, taong bayan? Kung ganyan, at di ba? Kaya nga talagang matindi ho. Kaya nga itong si Senator Ping Lacson, sabi nga ni Senator Marcoleta, no, talagang hangang-hanga ako rito nung siya ay hepe po ng Philippine National Police. Na talagang napakagaling at napakaganda niya kanyang performance. Pero nung naging, eto na ngayon, biglang nawala po, no? Nagbago po ang ihip ng hangin, ako rin ho, mga kababayan, parang, di ba, noon, tapos yung mga nakarang kongreso ay matindi ho, pag may expose itong si Senator Lacson, talagang matindi ho, di po ba? May mga ganang expose. Pero, tingnan nyo ho ngayon, yung mga ginawa niyang expose noon, ano nangyari? Meron ho bang naipakulong? Meron siya noon ng mga expose dyan sa Bureau of Customs, o kung saan-saan, mga kababayan. Pero meron ho bang nakulong? Ay, nako. May nakulong mo ba? Wala eh. Wala ho eh. Meron ho bang batas na nagawa itong si Lacson para mapigilan yung mga sinasabi niya noon na korupsyon, no? Yung sa expose niya. Wala rin naman ho, mga kababayan eh. So, ito maganda sana, pagkakataon, kasi ang maganda ho rito sa anomalyang ito, sa flood control, meron po mga lumulutang na testigo eh. Hindi katulad dati na parang mga papatsi-patsi lang, di ba? Hindi ganun. Ito, grabe ho eh. May ebidensya kung paano nag-deliver ho ng pera, kung kanino i-deliver. Ano ba naman yung yung kahit pabalat bunga lang na, hindi, sige, imbisigahan natin yan para wala namang masabi ang publiko na baka meron tayong pinoprotektahan At may gusto tayong iligtas dito po sa anomalyang ito. Hindi po ba? So, sana ganun man lang, kahit pabalat bunga, isa lang ipatawag. Di po ba? Inisa-isa ho ni Senator Marcoleta yung mga personalidad na dapat sana ipatawag. Kaya ayaw niya hong pumirme dito po sa partial report na ito ng Blue Ribbon Committee kasi kulang na kulang ho mga kabayan, kaya ito ho, i-explain ko sa inyo. Nasa mayorya si Senator Lacson, 15 po sila. Dito ho sa partial report na kanyang isinusulong, 9 lang po ang kailangan na pirma para ito po ay maipasa ho sa Vision Index tapos maging para tumayo po na pwedeng ibasyo po at gawing batayan po diyan po sa Ombudsman at DOJ. So, 9 lang ho ang kailangan, 15 po sila. Biri mo sa 15, yung 6, bakit hindi mo makumbinse? Na pumirma. Mukhang may mo yan kasamahan mo sa mayorya. So, anong problema ron? Hayaan mo na, katulad sila sa minority, katulad sila sa Senator Marcoleta, Cayetano, yung siyam na minority, okay na, pabayaan mo na. Pero yung nasa mayorya, yung 6, kasi 7 na raw po ang pumirma 7 ang pumirma, tapos ay 15 po sila. So, marami pa hindi bumoboto. Dapat siyam ho Di ba? At least siyam. May makuha siya na 2. Pero bakit hindi, wala akong pumirma? Kasi ang pumirma lang ho, itong si SP Soto, Lacson, Tulfo Brothers, Bam Aquino, at Risa Ontiveros, at Kiko Pangilinan. 7 lang ho sila. Yung ibang minorya, majority. Sa majority, si Senator J.B. Ercito, ayaw. Big Subiri, ayaw. Winggatchelian, ayaw. 3 na ho yan, Tapos, Legarda, ayaw. Magkapatid na Bilyar, ayaw. So, wala. Sana yung muna akong kumbinsihin nyo, huwag mong kumbinsihin yung mga nasa minorya. Diyan ka muna sa sarili mong bakuran. Pero bakit hindi mo makumbinse? Mukhang may tama. May problema. Ito hong partial committee report. Yun lang naman akin, Inanalisa ko lang kasi dapat sa iyong kampo muna, doon ka muna magkampanya. Uy, aprobahan nyo na ito. Magkakasama naman tayo sa mayorya. Aprobahan nyo na. Pero hindi niya pumapilit Mga kababayan. So, ano ibig sabihin nun? Bakit binibenta mo? Walang gustong bumili. Parang ganun ho Di ba naman, may binibenta ang produkto pero walang gustong bumili.
may tama ang produkto mo, di ba?